patay na talaga to. Yan o, natutuyo. Parang siyang nasunog. Update sa propagated na lakatan. Ito yung natira dun sa dati kong binag na lakatan. So, ilan lang piraso to, pero katulad nung sinabi ko, marami pang tutubo. Ito nawala, itong isa na to wala na nainitan. Ito bagong tubo, ayan. So sa madalit salita, mahigit pang 20 yan na natitira na ibabag ko. At pagkabag nyan, pag tinanggal ko na itong mga suwi na to, posibleng may tumubo pa dyan kasi yung mga corn ng lakatan hindi pa nabubulok. So yung pinopagate no, ko na mahigit na 10 na na puno ng lakatan, ang nakuha ko na ay nasa feed na ay mahigit ng 20. Kasi ito yung mga natira, mga may sakit. So hindi ko na ito dadalhin doon sa field. Ibig sabihin aabot siya ng mga 50 o 60. So ito mahigit pang 20 ito eh. Ang galing kay dito. Itong tatlo na to, ito maliit, dalawa, tatlo, mga sabayan. Pero itong mga bagong sibol na to, yung tatlo na yan, yan, lakatan. So marami pang sumisibol, lang natin alam. Pagka ito na ibag ko, marami pang sisibol ulit yan. So yan yung update dito sa propagate ko ng lakatan. Doon naman sa pinili ko, dalawa na lang talagang natira, pero lumalaki na siya, ganda naman. Kahit pa paano ay may natira din dito sa mga buo na corn na pinopagate ko. So meron ditong malusog na nasuwi ng lakatan, ayun pero yung dalawa doon namatay. Hindi pa nagkakaroon siguro ng ugat, tapos nilagyan ko ng abono, so namatay. Pero may mga ibang sumisibol na ganun na okay naman. Katulad dito, dadagdagan ko lang siya ng ahog kasi hindi siya lalaki ng husto. Pag nakuha ko to, ito naman ang lalaki. At tapos nito, ito naman. Itong dalawa na to ay malapit na rin siyang i-propagate. Tingin ko malusog naman siya. Saka itong natitira na to. So konti lang ang natira doon sa mga buo na form ng lakatan na pinopagate ko. Ito hindi ko pa natatanggal, bulok na to eh. So ito na lang natitira, yung mga yan. Yan na lang ang mga buo na pinanggagalingan ng aking suwi. Pero palalakihin ko nito itong dalawa na to. Siguro hintayin ko maging 1 metro siya bago ko tanggalin sa corn ng lakatan. Itong avocado, hayaan ko lang lumaki para yung kanyang puno ay maging kasing laki ng sigarilyo. At idudugtong ko siya sa lumang sanga. Ibig sabihin old branch ng avocado, doon ko siya idudugtong para sa ganon. Pag tinanim ko, madali lang siyang mamunga, pero matagal ang buhay niya sapagkat bago yung puno. Ibig sabihin matagal pa rin ang tatagal ng buhay ng halaman pag ganun ang proseso. So yung niyang yung langka, malalakihin ko lang din ang niyan. Siguro ililipat ko ng pwesto ng para wala na siyang bubong, para lumaki ng gusto, pati yung kanyang puno ay lumaki. Yan ang upgrade dito sa update pala. Yan. So yung mulberry ko, ilang pirasong natira, pero malalaki ng dahon niya. So ayos na, pwede na siyang ilipat. So ito yung mga natira kong ibabag pa. Yan, ngayong linggo ibabag ko to sa tanghali. Tapos yung mga may sakit nung nakaraan, ito, hintayin ko lang lumusog tong mga to. Kalagay ko
may sakit talaga siya oh. May sakit o hindi lang siya malusog. Ito, hindi na siya lumaki. Ito rin, maganda naman ito makaka-recover itong isa na to. Pero dito sa ano, mangilan-ilan din lang dito makaka-recover. Ito posibleng makarecover at saka ito yun. Pero yung iba katulad dito mga to, patay na talaga to. Yan o, natutuyo. So ibig sabihin naapektuhan siya nung chemical na pinagbabarang ko before, yung dahon niya. Ito yung chemical. So dito kasi siguro dito nagkaroon siguro ng ano ng problema. So masyadong matapang yung pagkakatimpla ko ng Sunrox at saka yung insecticide. So masyadong matapang. Dalawang takip lang naman ang nilagay ko pero parang hindi sila match. Kaya nagkaroon ng problema yung aking Phenopagate, yung mga binag na nalakatan. At hindi ko na ulitin yung ganung proseso. So nakita naman natin na yung Phenopagate ko na yan na nalakatan. Nakita ko naman na maayos naman. So tarin natin yung time na may bag ko para dagdag sa aking tanim. So yun ang magandang mga bagay na ginagawa natin. Halimbawa katulad ko, walang masyadong puhunan dito sa paglalakatan, magpo-propagate lang tayo. So meron naman tayo mga mother plant na makukunan ng binhi ng mga sucker niya na pwede nating i-propagate para maparami natin yung lakatan. So sa ngayon, ito yung ginagawa ko na paraan upang gawan ako ng idea kung paano kung mapaparami itong mga binhi na to pagpo-propagate ng lakatan. Especially yun nga sinasabi ko sa inyo, pag kulang yung iyong budget, kailangan mag-isip ka ng paraan paano ka magkakaroon ng binhi na pananim sa iyong bukid. So yan magandang solusyon sa mga wala pang sapat na walang sapat na puhunan upang makaptanim ka ng lakatan, pagpo-propagate. So yan nakita nyo naman may mga sumisibol pang maliliit katulad nun may mga sumisibol pang maliit. Ayan, sa dako pa ron ay mga sumisibol pang maliliit na lakatan. At pag nakuha ko tong mga to, malalaki na to, nakuha ko yan, naibag ko na yan, meron mga possible pa ng mga tumubo pa na lakatan. Katulad nga yung tatlo dito, nakunan ko na yan, yung tatlo na yan, tapos may sumibol pa ulit. So yung magandang bagay. So kaunti lang pag-enhance sa ginagawa. Yun ang pang kinakailangan lang kong technique. At saka yung yung tamang timpla ng fungicide, insecticide, yung anaa at saka yung Sunrox. Kinakailangan ko ma-perfect yung solution na yun para sa ganun hindi maapektuhan yung mga seedlings na dapat kong itanim. Katulad nga nito nangyari dito, parang siyang nasunog yung kanyang mga dahon. So yun ang naging problema ko. So siguro habang tumatagal yung panahon, yung proseso, may sasaayos ko rin itong ginagawa kong pagpo-propagate ng aking lakatan. So yun lang, at sana ay dumami pa itong mga lakatan ko. Thank you.